Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, tuturuan ko kayo paano ba gumawa yung pinaka-easiest way ng isang battery pack. Ito nga pala ay 22Ah battery pack yung ating gagawin. At ang gagamitin nga natin ay 4 na cells. Gusheng 22Ah lithium iron phosphate battery mga ka-DIY. O diba? Hindi mo na kailangan mag-spot weld. Tapos hindi mo na kailangan bumili ng napakaraming battery holder. Ito, 4 lang. Meron ka ng 22Ah 12.6 volts lithium iron phosphate battery pack. So, napakaraming pwedeng paggamitan nun mga ka-DIY. Pwedeng portable generator, which is, ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin to gagamitin. Pero ngayon, i-assemble muna natin para makita nyo na sobrang dali lang talaga. Pati BMS, ikabit na natin. At siya nga pala, hintayin nyo hanggang dulo mga ka-DIY kasi i-announce natin ang winner ng ating 10 solar emergency light. So, bandang dulo, ibigay ko yung list ng ating mga winner mga ka-DIY. So, kung curious kayo kung magkano nga pala ito, nabili ko to kay Solar Dagupan. Ayan, 580 each po ito. So, kung 4, tsaka yung ating bus bar na merong tornilyo, ayan. At saka yung ating battery holder, ang total po niyan ay 2,412 pesos. So, battery pack 22Ah, ito ang gagawin natin, Gusheng, plus BMS lang. So, ito nasa 200 to 250, depende kung saan nyo mabibili. Ilalagay ko na lang yung link sa video description mga ka-DIY. So, para buuin, syempre, isasalpak lang natin yan sa ating battery holder. Alternating lang mga ka-DIY. Lagay din natin yung kabila. Yan. Yan, ganyan lang. Ito yung magiging main positive, main negative, tapos ito may bus bar dyan. Tapos sa kabila, ito may bus bar at saka ito rin mga ka-DIY. So, ipakita ko sa inyo kung paano yon. Lawagan muna natin. Kasi kakabit pa natin yung BMS. Yan. Baliktarin nyo lang. Tapos ito naman mga ka-DIY. Sobrang dali na ngayon gumawa ng portable generator talaga mga ka-DIY kasi may mga ganito na. Hindi na kailangan magbuo ng napakaraming 32,700. Ingat lang ha, huwag niyong ipag-short kasi malakas ang puwersa nito mga ka-DIY. Baka magulat kayo sa spark. Ayan, hindi ko pa to hinigpitan kasi ikakabit pa natin yung BMS. Ayan, ganyan na siya. Positive, tapos main negative. Main positive, main negative, ito naka-connect yan. At tapos sa kabila, ayan. So, i-check natin yung voltage niya. Siyempre, dapat meron na yung output kagad. So, ayan, meron tayong 13.35 mga ka-DIY. So, meron na kaagad kayong battery pack. Kahit wala pang BMS, pwede na nga yan eh. Kaso, syempre, para safe, gagamit tayo ng BMS, mga ka-DIY. So, check natin per cell para sigurado na balance siya bago natin gamitin. Since brand new naman kasi to eh, kaya hindi ko na kailangan i-balance to. 3.3.
3.3, 3.3, 3.3, at ayan, 3.3 naman lahat mga ka-DIY. So legit naman na brand new, tsaka balance yung cells. Mga ka-DIY, para ikabit nga pala yung BMS, ayan, buksan natin. So syempre next step na natin dito is yung pagkakabit ng BMS. Ayan, ito yung kanyang balance lead. Tapos kailangan pala natin ng dalawang wire na merong copper terminal. So ayan, medyo pinalaki ko lang yung butas para magkasya yung screw. Kasi yan yung gagamitin natin para ikabit yung BMS sa ating positive side. Ayan, dyan ito, positive. Tapos yung isa, ayan, wire lang to. Tinupi ko lang para kumapal. Kahit wala ka namang crimping tool, kaya yan mga ka-DIY. Ako, pliers lang. Pwede mo rin tong ihinang. So, nasa diskarte nyo na yan mga ka-DIY. Tapos, meron ditong pangpisa. So, ayan. Secured na yan mga ka-DIY. Dito naman sa negative side. Ayan. Ito yung ikakabit natin dito sa B negative at saka B positive. So itong dalawang main wire na to. Tapos sa ating balance lead, mapapansin nyo nga pala baligtad yung kulay nito ha. Kasi ayun, yung B positive yan yung black. So wag nyo susundin yung kulay kasi hindi yan. Sundin nyo yung terminal lead. Ayun, B positive, black, tapos yung B negative, orange. So ang gagawin ko, pwede nyo tong kabitan ng ring connector. Pero since wala akong ring connector, ituturo ko sa inyo yung pinakamalupit na diskarte. So itrim nyo lang, habaan nyo yung wire. Mababang current lang naman yung dadaan dito mga ka-DIY kasi pang detect niya lang ito tsaka pang balance yung pang balance naman ito mababang current lang din mga ka-DIY. So ang positive natin ulit ay sa BMS na to ay ito. So una kong ikabit yung positive, ito. Kasi itong screw natin meron siyang washer na kasama ito. So ang gagawin ko, pwede ko naman kasi itong ipitin na lang dyan. Parang ito na yung magsisilbing ring connector. So, ganyan. Pero kung meron naman kayong available na ring connector, mas madali yan mga ka-DIY. Ayan, tapos hihigpitan ko lang. Make sure lang na hindi gumagalaw at mahigpit. Huwag nyo lang i-overtorque, baka masira yung terminal ng battery. So ayan yung sa positive side. Tapos ganun din sa main negative side. So gawin ulit natin terminal ring connector yung kanyang washer. So ano lang to, para shortcut na rin to mga ka-DIY. Pero yun nga, para less component, ito yung malupitang diskarte dyan.
ayan. Tapos, yung next wire natin, kung susundin natin to, ito yung main positive. Yung next wire ay yung red. So, dito yon sa kabilang side, dito. Kasi yun yung next. After ng positive, itong black, itong red naman. So, dito yun sa kabilang niyang side. Tapos ganun ulit. So, napaka-minimal lang ng hinang na gagawin natin dito. Halos maghihigpit ka lang ng wire. Tapos yung next, black, red, white. So, sa kabilang dulo nitong battery na to, which is, ito na yun mga ka-DIY. Yung pangatlong wire natin, yung white naman. Sunod-sunod lang naman yan yung pagkakabit ng BMS. Kitang ko na rin tong kabilang side para sigurado. At syempre yung susunod, yung kabilang side nitong battery na to, which is ito, para sa ating pang-apat na wire. Walang kahirap-hirap na to sa paggawa ng generator. Sobrang dali na mga ka-DIY. So, ayan. Nakabit na natin lahat ng balance lead. So, ulitin ko, yung black sa ating main positive, ayan. Ang susunod na wire is yung red, papunta sa kabila nung black, which is dito. And then, ang susunod naman is yung kabila nung isa pang cell, which is ito, papunta naman yan dito sa ating white wire. And then kabila naman nito, ito yung yellow wire. And then sa kabila naman nito, ayan, yun na yung ating main negative. So ayan, tapos ito ipwesto na natin. So abot naman yung wire natin dito mga ka-DIY. So kukuha lang ako ng double-sided tape. Pwede ring pa ganyan. Ayan, sige, lagyan ko lang ng double-sided para maipwesto natin.
So, ginitna ko na lang siya. Inilalim ko yung wire. Ayan. Ayan. Konting wire management mga ka-DIY para syempre malinis naman tingnan. Ngayon, ito yung ating main negative, ikakabit natin dito. At saka yung ating main positive. So dito, naku, bitin. Iusod ko ng konti. Medyo bitin yung ating wire pala na nakagamit. So ayan, para umabot. Ayan, abot na. Siya nga pala mga ka-DIY, i-announce natin yung 10 winners ng ating solar emergency light. So kung yung ang pangalan nyo ay makikita nyo sa listahan na to, ayan. Congratulations po sa inyo, kayo po ang nanalo ng ating solar emergency light. Actually wala pong tumama kasi ang tamang sagot po ay 62 times ko binanggit yung ka-DIY. Based po sa bilang ko ha. So walang tumama, pero ito po, itong 10 nating ka-DIY, sila po yung sumali at sumagot ng 50 plus, 50 to 60, 59, 58. Muntik na tumama yung iba eh, pero at least sila po yung nag-join at nag-effort na bilangin. So sa kayo po, kayong 10, kayo po yung nanalo sa ating random comment picker. At muli, congratulations po, nanalo po kayo ng solar emergency light. Ayan, may ilaw pa po yan. Yung solar panel, yung link na sa video description kay Solar Dagupan, pwede nyo siyang i-charge via solar panel. Or 13 volts na adapter, 15 volts, ayun, pwede po siya i-charge mga ka-DIY. So congrats ulit sa inyong 10 winners mga ka-DIY solar emergency light, sana po magamit niyo. Tapos balik na po tayo, nilagyan ko pala ng cable tie mga ka-DIY para mas malinis lang yung wire. Ito lang yung part na may hinang, so depende sa BMS na gagamitin nyo, pwedeng wala ng hinang kasi merong BMS na may kasama ng wire. Ito kasi wala pang nakakabit na wire sa ating terminal, so kaya kailangan maghinang natin. Ito lang naman, itong dalawang to lang. So itint lang natin. Tapos yung ating positive, yan, ikabit natin yung positive. Tapos yung ating negative. So abangan nyo yung follow-up video. Gagawan ko to ng capacity testing tsaka yung ating instant, ayan na, sabihan ko na kayo, instant na solar generator. So bibigyan ko kayo ng idea paano nyo gagawin yung version 2 ng instant solar generator. So instant talaga yun, no? Parang noodles. Hindi, super easy build na solar generator mga ka-DIY. Kumbaga parang solderless na siya halos. So abangan nyo po yung video na yon, gagawan po natin sa ating part 2. So ngayon ito, ginawa ko muna yung battery pack at saka nag-announce tayo ng winners. So congratulations po ulit sa inyo mga ka-DIY. Tapos ito, lagyan ko din dito natin ikakabit yung load at saka charging mga ka-DIY sa ating P negative at P positive. Ayan. I-trim ko lang yung sobra mga ka-DIY. And then ikabit na ulit natin yung ating balance lead. Yan. Then para sa protection, gagamit tayo ng Kapton tape para hindi naman expose yung ating BMS. Ititira ko lang naka-expose yung ating terminal kasi maghihinang pa tayo dyan eh. So ganyan lang po kadali gumawa ng battery pack 22AH. So
So, nasa 280 watt hours to mga ka-DIY. Kung tatanong nyo po yung watt hours niya, nasa 280 watt hours. Ngayon, i-check natin kung may voltage output. I-activate na rin natin yung ating BMS para sigurado. Paano ba mag-activate ng BMS? Kasi minsan pag naghihinang ka, pag umiinit, nagde-disable yung BMS. So, ang gawin mo, i-short mo lang yung ni negative P tsaka P negative. B negative. Ayan o. I-short mo lang yan para magising yung BMS mga ka-DIY. Yung P tsaka B kasi connected na yan eh. So, i-check natin yung output voltage. So, sa ating battery terminal, 13.36, 13.35. Sa ating output ng BMS, 13.35. So, ayos na yung ating battery pack. Try natin i-charge. Gamitin natin tong ating smart charger. Medyo mahirap lang no kasi hindi ko pa nilagyan pala ng wire. Sige. Yung negative lang muna ang ikabit ko dito. Yung positive pwede naman yan direkta sa ating positive terminal dyan. Kasi ito naman connected dito tsaka ito connected dyan. So yung B, yung negative lang talaga yung dumadaan sa ating BMS. Kaya yun yung kinabit ko sa negative P. And then sa ating charging input, ayan. Then saksak ko mga ka-DIY. Iset ko lang to ng lithium iron phosphate. Ayun. Lithium iron phosphate. Ayan. So okay na yung ating battery pack. Charging na siya mga ka-DIY. Sobrang dali lang, meron ka ng 12 volts battery pack para sa inyong portable generator. So ayun lang mga ka-DIY para sa video na to. Abangan nyo yung part 2. Gagawa tayo ng super easy build portable generator. So actually parang instant na nga eh. Papakita ko sa inyo kung bakit instant kasi halos wala ka nang hihinangin. Ayan lang, nahinang na natin mga ka-DIY. Tsaka pala dito, lagyan lang natin ng wire. Yun lang ang hihinangin natin and then good to go na yung ating portable generator. So yun lang mga ka-DIY, maraming salamat. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, please don't forget to subscribe to our YouTube channel and thank you nga pala sa mga nagla-like, nagko-comment at nag-heart ng ating video. Ay, may heart ba? Wala pala. Sa ano pala yun? TikTok. So ayun lang, maraming salamat mga ka-DIY. Congrats ulit sa ating winners. Solar emergency line.